umakyat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Today we celebrate the solemnity of the Lord's Ascension. Jesus' return to the Father marks the end of his public ministry and appearance to the disciples after his resurrection. But he really does not leave his disciples. Through his gift of the Holy Spirit, he accompanies them in their task of preaching the good news, even as they build communities of disciples. Today, too, is the 60th World Communications Sunday, which centers on the theme, Preserving Human Voices and Faces. We are reminded that technology cannot replace the uniquely human capacities for empathy, ethics, and moral responsibility. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Buhay sa Diyos sa itaasan, karoon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaragan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. Gladden us with holy joys, Almighty God, and make us rejoice with devout thanksgiving. For the ascension of Christ, your Son, is our exaltation, and where the head has gone before in glory, the body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Holy Spirit will come and he will empower the apostles to proclaim and bear witnesses to the gospel from Jerusalem to the ends of the earth.
A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. From John the baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, It is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly 2 men dressed in white garment stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness. For the Lord the Most High, the awesome, is the great King over all the earth. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne amid shouts of joy, the Lord amid trumpet blast. Sing praise to God, sing praise. Sing praise to our King, sing praise. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. For the King of all the earth is God. Sing hymns of praise. God reigns over the nations. God sits upon his holy throne. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. On the second reading, God seats Jesus at his right hand in the heavens and dispenses varied gifts meant for the building up of the body of Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to his call. What are the riches of glory in his inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of his power for us who believe? In accord with the exercise of his great might, which he worked in Christ, raising him from the dead, and seating him at his right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things beneath his feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord.
Thanks be to God. I will not leave you orphans, says the Lord. I will come back to you, and your hearts will rejoice. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang pulang laso na ito ay lagi po naming pagpupugay sa inyo. Salamat po. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, police, navy, sundalo. Salamat sa mga nagpapakabuting guro. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, which is ascension into heaven. Kaya nga po sa ating unang pagbasa ay narinig natin ang eksena ng pag-akyat ni Jesus sa langit habang nakatingin ang mga alagad niya hanggang sa siya'y matakpan na ng ulap. Yan po ang version ni St. Luke or ng Acts of the Apostles sa ating first reading. Samantala, sa version ng Ascension ni St. Matthew, sa ating Gospel reading, kung napuna po ninyo, walang detalye na umakyat si Jesus sa langit. Wala. Pero, sinabi sa huli, I will be with you always until the end of time. So, yung version ng Acts of the Apostles sa first reading, umakyat. Yung version sa Gospel reading, I will be with you always until the end of time. So ano ba talaga? Umakyat ba? O nanatiling kasama nila? Paano natin i-reconcile yung dalawa? Well, dun tayo sa ating Gospel reading muna. Hindi ibig sabihin, hindi nasaksihan ni St. Matthew yung pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Hindi yon. It's just that mayroong gustong i-emphasize si St. Matthew. Ang gusto niyang i-emphasize, bagamat si Jesus ay umakyat sa kalangitan, siya'y nanatili kasama natin. Yun. Yun lang yun. Na hindi naman kinokontra ng ating first reading. Sa pagkatandaan natin, ang ibig sabihin ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay ang
pagsasapiling ni Jesus sa Ama. Tandaan natin, pag sinabing langit, Diyos. Heaven is to be with God. Ang langit ay hindi more on lugar. May mga ginto, maganda tanawin, masarap pagkain. Sapagkat, gaya ng sabi ko sa inyo dati, punuin mo man ng ginto ang isang lugar. Marami mga pagkain dyan at maraming mga magagandang tanawin. Kung wala ang Diyos dyan, hindi langit yan. Ang langit ay ang makasama ang Diyos. So yun, ang ibig sabihin ng pag-aakyat ni Jesus sa kalangitan. Sumapiling na talaga, totally, sa ngalan, kasama ang Ama. Yes, umangat, it's just for us to realize na yung pinuntahan ni Jesus ay angat sa dimension, angat sa realm ng mundong ginagalawan natin. Pero hindi ibig sabihin, umalis na ang Diyos sa piling natin. Kasi, kahit naman nasa mundo tayo, kine-claim at nararamdaman natin, ang Diyos ay kasama pa rin natin. It's just that, sa langit, mas evident, mas ramdam mo, mas total. Kaugnay nito, yung sinasabing natakpan si Jesus ng ulap. Hindi ito isang simpleng detalye lang. Ang ulap, sa matandang tipan, lalong-lalo na, ay simbolo ng presensya ng Diyos. Isipin po ninyo, ang mga Israelita ay ginabayan ng Diyos sa paglalakbay sa ilang patungo sa Promised Land sa pamamagitan ng pillar of cloud. Isipin po ninyo, si Moises ay nakipag-usap sa Diyos sa toldang tipanan. At sinasabing nakipag-usap si Moises sa Diyos na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Ang patunay niyan, yung toldang tipanan na pinuntahan niya ay binalot ng ulap. Gayon din naman, nang gawin ni Solomon ang templo, nilagay doon ng Ark of the Covenant. Pag sinabing Ark of the Covenant, yung parang tabernakulo natin ngayon, kung saan nando doon ang real presence ng ating Panginoon. Yung Ark of the Covenant nila, ito yung naglalaman ng piraso ng mana, yung tinapay na pinaulan ng Diyos para makakain yung mga Israelita. Yun. Ito yung naglalaman ng tipak daw, ng tableta, kung saan sinulat ng Diyos ang 10 kautusan. Kasi yan ay presensya ng Diyos eh. Nilagay yan sa Ark of the Covenant, parang tabernakulo natin ngayon. Yung Ark of the Covenant, nang inilagay sa templo na ginawa ni Solomon, sinasabing walang makapasok sapagkat napuno ng ulap ang templo noon. Ibig sabihin, nandoon ang Diyos. Hence, yung sinasabing pagtakip kay Jesus ng ulap, pagsasapiling niya sa Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. Yun din ang ibig sabihin ng siya'y umupo sa kanan ng Ama. Hindi dahil may kanan at kaliwang kamay ang Diyos. Lalong hindi dahil may puwit ang Diyos. Purong Espiritu ang Diyos. Ang sinasabi lang doon ay, dahil si Jesus ay sumapiling na ng Ama. Nasa ibang dimensyon pero hindi malayo sa mundong ginagalawan natin. Nasa Kanya na, yun ang sinabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tayo ay Kanya nang masusubaybayan kahit saan, kahit kailan, dahil hindi na siya limitado ng space at ng time. So that's it. Hindi talaga nawala. Mas nanatili pa nga. Pumunta lang sa isang dimensyon na mas angat sa dimensyon na ito. Pero sako pa rin tayo ng kanyang presensya. Sako pa rin tayo ng pagmamahal niya. Sako pa rin tayo ng kapangyarihan niya. Kaya nga, siya lang talaga ang may karapatang magsabi, I will be with you always until the end of time. Kahit saan, kahit kailan.
Sigurado yan. At yan po ang bahagya nating pagninilayan. Sige nga, meron na po bang nakapagsabi sa inyo? Promise, sumpa, I swear, hindi kita iiwan kahit kailan. May nakapagsabi na po ba sa inyo niyan? Kung may nakapagsabi na sa inyo niyan, palagay ko lang, no offense ha, pwede niyong sabihin sa kanya, katuwaan lang. Katulad ng sinasabi na yung senador na nawala ng 6 na buwan, biglang sumulpot, wala daw kinalaman sa botohan. Katulad ng sinasabi na yung senador na ito ay nakatakas ng walang nakakaalam, walang nakakita, wala ring CCTV footage, kaya walang bumawal. Katulad ng sinasabing ang Senado daw ay under attack, gayong ang unang nagpaputok ay tao nila at mas marami pang pinutok. Tapos pagkatapos ay nagkatipon pa, kumain pa, nagkwentuhan at nagkatawanan pa. Naku, baka naman magalit yung nagsabi sa inyo ng hindi kita iiwan kahit kailan. Kasi baka sabihin ninyo, kinukumpara ko kayo sa mga senador na pinagmumukha tayong tanga. Hindi po. Ang gusto ko lang ipunto ay, pwede nga ba talaga natin sabihin yun? Granted, na totoo yung intention mo, na sabihin sa minamahal mo, hindi kita iiwan kahit kailan. Tanong, mayroon ba tayong sapat na pagmamahal at kakayanan para panindigan niya? Meron ka bang sapat na pagmamahal? Kaya mo ba talagang ibigay sa kanya ang buhay mo? Kaya mo? O sige, granted, kaya mo. E di sige, pag namatay ka, paano na siya? E di iniwan mo na rin siya. Ano? Naniniwala kang magiging multo ka pagkatapos? Para masamahan mo pa rin siya? Yung moving the ghost, fiction yun. Hindi totoo yun. Huwag mong isipin, huwag kang mag-ilusyon. Kahit nga yung mga ikinakasal, tingnan ninyo, kahit nagmamahalan talaga. At dahil sa pagmamahalan, iniiwan ng ama, iniiwan ng ina, at ibinibigay ang kanyang sarili sa minamahal, sinisinta niya. O tingnan niyo yung sumpaan. Ano sabi? Till death do us part. Ang ibig sabihin nun, pag namatay ka, pwede na uli ako mag-asawa. Pag namatay ka, wala na. Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Hanggang kamata. Paano siya? Diba? Kaya pansinin po ninyo, ilang beses tayong may narinig na ganito. Sabi nung namatayan, patungkol sa kanyang minamahal na namatay, ang daya-daya mo. Sabi mo, ikaw ang maghahatid sa akin sa stage. Sabi mo, pag kinasal ako, ikaw ang maghahatid sa akin sa aisle. Sabi mo, mag-aambrot pa tayo. Sabi mo, hihintayin mo ko. Ba't iniwan mo ko? Daya-daya. Alam niyo, pag ganon, hindi ko alam kung maaawa ako dun sa namatay kung makapagsasalita lang yun, baka sabihin ng namatay, gusto ko ba yung namatay ako? Gusto mo palit tayo? Diba? But that's the point. Hindi natin kaya talagang panindigan. Kahit nga yung mga buhay pa pinagpapalit, iniiwan ka na, mas madaya yan. Pero, ang buhay talagang ganyan. Kasi yung mga salitang, kailanman, nanay, hindi kita iiwan. Walang may pinakakarapatang magsabi niyan, kundi ang Diyos lang. Diyos lang. Sa matandang tipan, yan ang sinabi ng Diyos kay Moises.
Yan ang sinabi ng Diyos kay Joshua. Yan ang sinabi ng Diyos sa mga propeta para palakasin ang loob nila. Nagampanan ang napakahalaga pero napakahirap na mga misyon nila. At yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, sa kahuli-hulihang kapitulo at bersikulo. Imagine that. Sa kahuli-hulihang kapitulo at bersikulo ng Ebanghelyong ayon kay San Mateo, sinabi ni Jesus, I will be with you always until the end of time. Dahil sa kauna-unahang kapitulo ayon kay San Mateo, ano sabi ng anghel patungkol kay Jesus? Siya ang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. That is why, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinasabi niya sa atin ngayon, hindi naman, huwag kayong mag-alala, hindi kayo pababayaan ng Diyos. No! Minsan yun ang sinasabi natin, ka mag-alala, hindi ka pababayaan ng Diyos. Encouragement. Pero hanggang doon lang, kaya mo bang sabihin, kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi mo kayang sabihin yun. Kaya mo mong sabihin yon, hindi mo kayang panindigan yon. Si Jesus, hindi niya sinabi, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Siya mismo. Sana paniwalaan natin ito. Ang mahirap sa atin, hindi natin pinaniniwalaan ito pag may mga problema na tayo. Pero kung isipin natin, kailan natin mas dapat paniwalaan ito? Pag may problema tayo. Sa palagay niyo ba, sinabi ni Jesus, yung mga salitang, kasama niyo ako, lagi, hanggang sa katapusan ng mundo. Ang pinatutungkulan niya, yung mga magagandang mangyayari sa buhay natin? I don't think so. Kaya nga niya hindi sinabing, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan na magkaroon ng problema. Hindi niya sinabi yun kasi alam natin, ang realidad ng buhay na magkakaroon tayo ng problema. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Yun ang pangtapat sa problema na ating maranasan, na hindi niya tayo iiwan. Iniisip natin kapag may problema tayo, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Mali! Mas dapat nating isipin, na totoo yun. Dahil yun nga ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon yun. Dahil magkakaproblema tayo pagdating ng panahon. Sige nga, paulit-ulit ko itong sinasabi. Mahal mo yung anak mo. Mahal mo yung magulang mo. Mahal mo yung kapatid mo. Pero kailan mo mas pinararamdam sa kanya yung pagmamahal mo? Sa oras ng matinding pangangailangan ito. Sabi ko nga dun sa kaibigan ko, bihira tayo magkita, bihira tayo mag-text. Pero sa oras sa pangangailangan, kailangan mo ko? Kahit busy ako, iiwan ko lahat ng ginagawa mo, pupuntahan kita dyan. Diba? Kasi kailangan mo ko eh. Kailangan mo yung presensya ko eh. Mas lalong ganon ang Diyos. Alam niyo kung bakit nahirapan tayong paniwalaan yung sinasabi niya? Kasi nakaranas na tayo ng niloko tayo. Nakaranas na tayo ng niloko tayo. Na may nagsabi sa atin, hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Nadadamay siya. Hindi man tayo yung diretsyong nakaranas, naranasan din natin indirectly. Kasi may kilala tayong niloko. May kilala tayong iniwan. May kilala tayong hindi natuloy ang Totoo ba yun, yung kay Bea? Hindi pa talaga tuloy yung kasal? Sorry. Ito yung mga karanasan natin. Nadadamay siya. Ano yung laging sumikat dati? Ano yon? Walang forever. Parang na-imagine ko ang Diyos, teka, wag niyo ako idamay dyan. Walang forever sa inyo, pero sa akin meron. Tandaan ninyo, ha? Yung I will be with you always until the end of time. Lengguwahe ng Diyos yun. Salita ng Diyos yun. Hindi salita ng tao. Kaya kung niloko man yung kapwa mong alam mo, ganun talaga. Kahit sinabi niyang hindi kanya iiwan, tao siya. Huwag mong idamay ang Diyos. Kasi yun, I will be with you always until the end of time. Kayang-kaya niyang panindigan yon. Hindi lamang dahil makapangyarihan siya, kundi dahil ikaw
ay mahal na mahal niya. Isipin mo, namatay para sa'yo. Pwede nang umakyat ng langit na lang at hindi ka na pagkaabalahan. Pwede niya sabihin, dami ko nang ginawa para sa inyo, ha? Bahala na kayo sa buhay. Hindi! Hanggang ngayon, sumasapiling natin ang Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Kaya sana, paniwalaan mo. Sa oras lalo ng iyong matinding problema, hinding-hindi ka niya kalilimutan at pababayaan. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang sapagat aminin natin, ang hirap ng buhay ay hindi naman yung magkaproblema lang tayo eh. Kasi at the back of our mind, alam natin magkakaproblema tayo habang nabubuhay tayo. Ang hirap ng buhay ay yung may problema ka, pero wala kang makasama, makadamay sa pagdadala. Sana, wag mong isipin yon sa Diyos. Iba ang Diyos, hindi siya tao. Diyos siya. Kaya niyang panindigan, I will be with you always until the end of time. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, aaminin ko na dadamay ka sa mga pangit na karanasan ko. Nagtiwala ako, umasa ako, nagmahal ako, pero kinalimutan ako, iniwan ako, or pinagpalit ako. Gayon din ang nababalitaan ko sa iba, yung mga nangyayari sa kanila. Kaya, sorry Panginoon kung pati ikaw pinag-iisipan ko na hindi ka totoo sa mga salita mo, na hindi mo ko iiwan kailanman. Pero iba ka nga pala. Diyos ka. Hindi ka pwedeng magsinungaling. At hindi po pwedeng dahil may problema ko, nakalilimot ka na, mas mararamdaman ko nga ang pagmamahal mo kapag may problema ko. Hallelujah! Kailangan ko lang sumampalataya talaga. Hallelujah! Kailangan ko lang mas maniwala talaga. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo hanggat may Diyos na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil may mangyayaring maganda kung lalapit ka kay Jesus. Dahil sasamahan ka niya. Hindi ka niya sasamahan para papayaang naghihirap lang. Imposible yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Walang nagmamahal na nakatiis, na naghihirap ang minamahal niya. Mas lalong ganun ang Diyos kung lalapit kay Jesus. Maniwala ka. Hindi ka niya lolokohin. Hindi ka niya paasahin. Tapat siya sa salita niya.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, Ever and shall will be be world forever. without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jesus Christ lives forever and is seated at the right hand of the Father. Through him we pray to the Father for the needs of the church and say, Gracious Father, hear our prayer. Gracious Father, hear our prayer. Father, shower the church with your divine gifts, and may these gifts be used for building up the body of Christ. We pray. Gracious Father, hear our prayer. Father, may the church continue to proclaim the message of Christ through the fastest and most effective means without losing the basic tenets of our faith. We pray. Gracious Father, hear our prayer. Father, may communications media serve as tools to connect and facilitate human lives rather than erode the human face and voice. We pray. Gracious Father, hear our prayer. Father, in the world marked by artificial intelligence, may we guard our human faces and voices, the seal and indelible reflection of your love for us. We pray. The gracious Father, hear our prayer. Father, send your Holy Spirit to comfort the sick and the dying and give eternal life to those who have died. We pray. Gracious Father, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Gracious Father, hear our prayer. Lord God, giver of all good gifts, keep us united to our Savior Jesus Christ, whose love reaches to the heavens and whose goodness fills all peoples with heavenly blessings. We ask this through the same Christ our Lord. Amen. Offertory. natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer sacrifice now in supplication, O Lord, to honor the wondrous ascension of your Son. Grant, we pray, that through this most holy exchange, we too may rise up to the heavenly realms. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For after his resurrection, he plainly appeared to all his disciples and was taken up to heaven in their sight, that he might make us sharers in his divinity. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the And glory glory are is yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that it should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Masigla, gumising na kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang poo'y umakyat sa
kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Pag-ibig mo walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong karapatan. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itinanghal, at dito naman sa daigdig ay ang iyong kapurihan. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabitin. Pag-insaw ni sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabitin. Maging sauling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y
Almighty, ever-living God, who allow those on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christian hope may draw us onward to where our nature is united with you, through Christ our Lord. Amen. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig napalusog na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinawis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig napalusog na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinawis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal,
kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nanisay. Amirin kong umibig ay walang sinangis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, birheng mahal, sa sawit at sa dasal, amin ialay ang pag-ibig na walang kapanay. O kay sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging nanisay. Amirin kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad reclamamus exudes filii Eve, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancte Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriose Virginis Matres Mariae corpus et anima, o dignum Filii tubi habitaculum efficimere retum, Spiritus Sancto e cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamu, eius pia intercessione ab instatibus madis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnet semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world.
Jesus, King of mercy, We trust in you. mahal na Piran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo, kasama na mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagbibigay ng kanilang tulong din through our Gcash and bank account. Maraming salamat po dahil po sa ating pagtutulungan, nakapagpapatayo po tayo ng mga chapels na may pagmamalaki dahil ito'y hindi natin inasa sa isang tao lang, tulong-tulong tayo dito. Walang partikular na tao, tayong pinagkakautangan ng loob, lalo na walang politiko. Kaya mula pa sa simbahang ito hanggang sa mga pinapatayo nating chapel sa tinutulungan, galing po yun sa inyo. Kaya maraming salamat po. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fed at last.